Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Meron kami magandang balita sa inyo ni Marvin. Mamaya, pagdating na niya natin, dating ko lang dito sa bahay. Binagsak ko na muna yung aking buhok ko. Hindi ganoon kalamig ngayon. Umaambon. Grabe yung mga pimples ko. Naglabasan. May iba na naman kasi yung weather eh. Naku, sarap tumambay dito pag pag summer na. Yan tambay tayo dito kasi may upuan. Ayan dito ito yung barbecue. Pwede daw kami makashare kala tita sa barbecue. May salamin nga dito eh. Ayan ang salamin. Dito ang ganda ng tambayan Tapos meron pa dyan. Ayan. Bali iyon, pa yan, mga garbage. Kasi nga kaka-renovate lang nila tita. Inuunti-unti nilang itapon. Kasi may pasok kasi si Marvin. Tulungan sana ni Marvin si titong magbawas-bawas. Kasi sa summer daw lalagyan nila tita dyan ng mga upuan, lamesa, para tambayan nga. Itong ganda na dito ang tambayan Ayan sarap naman dito. Guys, ito na. Gagawa tayo ng spaghetti. Ayan. Tapos magtitiklop pa ako kasi ang dami ko pang tiklopin. Wala pa akong pasta dahil nga ubos na pala yung pasta namin. Si Marvin pauwi na rin guys. Bibili siya ng pasta saka Jollibee kasi magse-celebrate kami. Gigisa na tayo guys. Ito yung aming spaghetti sauce. Dami Parang unti lang pala nitong ginawa kong bawang sibuyas. Dami nating sauce. Tapos nagpapainit na rin ako para sa pasta kasi padating na rin si Marvin guys. Talagyan ko siya ng oil saka asin. Guys, dito na si Habi. Ano dala mo? Jollibee! Jollibee kasi magsa-celebrate kami guys. May good news. Later natin sabihin. Pagkakain na. Ha? Ayan. Yung pasta. Bumili si Marvin ng pasta. Saan galing water mo? You buy? Bumili ako sa Here na ang pasta. Let's go. Ayan. Kumukulo na yung water. Kanina pa hinihintay yan. Busy. Hindi na makita yan. Busy si Habi para sa T4. Di ba ba siya? Receptionist. 5 guys. Di ba na okay na yun? Hindi pa naman. In-grave siya ka itong factory. 5. Okay. Ayan, nag-asikaso na kami guys ng mga T4. Magpa-file na kami ng tax. Ayan na ang spaghetti namin guys. Tapos kukunin natin yung Canada Dry. Kasi kanina, AA nga pala kami dun sa parang Ontario Service XX. So, nagpakain yung aming company. Ayun na, inuwi na akong pizza para kay Marvin. Ang lalaki. Ang dami ko nakain. Tapos ito, Canada Dry. Sarap ba spaghetti ko? Ayan, naka-Canada Dry. Napanood namin to guys. Jollibee. Bida ang saya. Hello guys! Bali bagong ligo na ako. Tapos na. Tapos na kami kumain. Tapos na kami ni Marvin kumain ng Jollibee dahil nag-celebrate nga kami. Dahil nga approved na. Hindi kami nag-share about dun sa ang sinishare lang namin na balak namin papuntahin dito si Mama Aida siya si Papa Mike, parents ni Marvin. Tapos, hindi kami nag-share kung kailan kami nag-launch nung kanilang application. Thank you kay Ate Noel saka kay Ate Jessa kasi sila yung nag-assist sa amin. So, nag-assist talaga si Ate Noel. Tapos si Ate Jessa nag-send siya nung parang, yung letter niya kung paano niya in-invite. Paano niya in-invite yung brother niya dito sa Canada. So, inasikaso ni Marvin. Tapos ako yung naghanap-hanap lang nung sa mga group, nung mga, yung mga requirements, ganyan. So, dapat kasi last year pa yon kami mag-asikaso sana ni Marvin. Ay, kaso na tagalan din kasi ang dami, kasi si Mama Aida, madaming kailangan kasi nasa government na. Madaming kailangan.
nagwo-work pa kasi si mama sa government, kaya daming requirements kapag sa government. Kailangan pa yung parang pinaka-date kung kailan siya mag-off sa trabaho. Tapos may requirements pa pag pag-aalis sila, ganyan-ganyan. Pero yun pala, kahit after ma-approve, tsaka kasuhin. Okay. Tapos, ganun yun, bago umalis. Oo. Ano yung tawag doon? Nakalimutan ko tawag. Basta yung parang, bahala na. Alam nyo yun. Ano din kami sa mga consultant, ang mahal guys talaga. Mahal. Iba nga mo, 1,000, isang tao lang. Tapos yung isa kong pinakamurang natanungan ko, hindi sila consultant, parang nag-a-assist lang din sila. Assist lang, parang international student dati, ngayon ay naka-open work permit. Parang sideline nila yung pag-aasikaso ng mga tourist visa. Parang 699. So, dalawa yung amin. Magkano yun? Pwede na rin yung 699. Isang tao yun. Ayun. 699. Edi nasa 700. Nasa 28K. 28. Dalawang 700. 1,400. 28K. Tapos, ayun na. Sabi ko, laki pala magagastos namin ni Marvin. Oo, sayang din kaya yun, dalawa. 1,400, no? Mahal. 56K. Ay, syempre, may budget kaming nakabukod. Kaso syempre, mabait kami. Minsan, nagpapahiram kami ng pera hanggang sa hindi naman naibalik agad. Kaya medyo na-delay din. Na-delay yung pag-aasikaso namin. Nagawa lang nitong January, no, be? Nagawa ko lang. Kasi nagpasa pa na requirement sa mama sa akin, eh. Tapos nakapag ang tawag doon ba? Nakapag-submit ako application. Nag-lodge ka ng January 15? January 15. January 15. For both of them, yeah. Tapos, nakapagpa-schedule sila mama ng biometric. January 25. 25 yan. Tapos, yun na guys, nag-intay kami. Kasi yung mga sa group ng mga tourist visa, days lang, 3 days, approve na. Siya kay Ate Noel, sabi nga ni Ate Noel, 1 week lang daw, dapat approve na. So, nag-expect nga kami nun na mabilis lang ma-approve. Tapos nakikita ko yung ibang post na September pa last year yung apply nila, yung paglalodge nila hanggang ngayon hindi pa na-approve. Kaya sabi ko, Diyos ko, paano ba yun? Sabi ko, sana naman hindi kami mapatulad doon. Kasi syempre naghahabol din kami dahil sa presyo nga ng ticket, dahil mahal nga yung ticket. Pero pwedeng biglaan kasi June yun, eh. Yung June para sa graduation ni Marvin. Ang balak kasi namin June 1, be? Alis sila mama? O, June 1. Kasi birthday ni Marvin June 2. Para may food si Marvin. Nakakain kami ng masasarap. Lutong bahay talaga. So, ayun. Tapos, ilang days, bebe, bago na-approve? Tagal kasi kinumpit ko. From nag-lodge, 37 days. Ano yung working days? Kasama na. Working days yan. Tapos, from biometric, mga 37, mga 29 days from biometric. Kasi nag-follow up ako ng last week. Last week. Kasi na-stress na kami dahil hindi pa Di ba Friday ako na gano'n? Friday yun. Friday ako na gano'n. Oo. Parang 1 week nung iyong surgery. Na-stress na kami nun guys. Gawa nga ng antagal na. Update. Nagdagdag ako ng documents kasi. Tapos, ano nga yung inad mo, bebe? Yung bahay ni na mama dun. Kasi yung home ties, gawa ng, nag-search uli ako dun sa mga group. Yung mga group ng mga tourist visa, parang nagtutulungan sila kung ano yung mga kailangang requirements kapag na-refuse, ano daw pwedeng gawin, ano daw pwedeng idagdag, yan. Tapos talaga may din, parang love letter din gano'n. May gano'n? Dagdagan ko rin. Paano love letter? Parang nalambing ka. Ganon. Tapos, nilagay ko lang kung anong in-attach ko, ganyan. In-explain ko lang kung ano yung in-attach ko. Kasi hindi nalagay kasi ni Marvin yung bagong paggawa na bahay nila Mama Aida. Kasi home ties yun. Katunayan na uuwi sila. Saka kasi yung aso hindi kasama. O yan. Katunayan na uuwi talaga sila ng Pilipinas dahil nga meron silang bagong bahay na pinagawa. Ano ba yun? Hindi na uuwi paano yung bahay, diba? Kaya yun. Tapos nag-intay lang kami ng ilang days tapos na-approve na, no? Una nga, parang refuse, no, be? Nung kay Papa. Oo, nakita ko. May refusal, pero yung final decision,
approve siya ka, meron siyang passport request, no? Ayun. Kaya sabi ko, check mo. Nasaan ka ba nun? Nasaan ka ba? Nasa school ka? Tuesday. May wifi? Ayaw nga pala, may wifi nga pala doon. Laptop ni Marvin. Di pati ako mapakali nun sa trabaho. Sabi ko, love you si Papa. Paano kaya yun? Buti na lang, kasi parang, isa lang yung account na ginawa mo, para kala mama. Tapos, kinuha ni Marvin yung pinakababa. Nag-send siya ng video sa akin. Na doon na yun, naka-final na talaga. Final decision approve, ganun. Pakita ka naman, bakit kami kihap lamang? Ayan. Tapos, ayun guys. Ay, anong naramdaman mo yun? Approve? Hindi, okay. Okay. Approve Hindi. Di bawas isipin, ganun. Bawas isipin. Kasi si Marvin na, baka daw ma-refuse, panibagong bayad. Ba't ka naman bayad? Hindi naman. Kasi yung biometric valid na tagal din yun Hindi yung bayad sa pag-apply uli, paglalatch uli, 300 plus, di ba? Biometric yun. Hindi, dollars, dito. 300 plus. Isang tao magkano? 100 plus eh. So 300 plus parehas eh. Nakatipid pa kami ng magkano din. Kung pa-assist pa kami ng DIY. Kasi mo kasi, kunyari, 1 for babayaran mo. Pang plane ticket na rin yun eh. Pandagdag, ganun. Sayang kaya. Sana makakuha kami ng murang plane ticket kasi may mga... Iba 10K ganun. Pesos. May iba kasi kaming nakakilala, si Ate Debbie, ka-work namin. Uwi daw siya sa Pinas. Kakakuha lang daw niya last week week ng ticket. Balikan ata 1.8 sa kanya. 1.8? Kasi 2,000 na daw yung iba eh. Damn! So, 1.8 daw yung nakuha niya. Direct flight? Siguro ata. Kasi daw siya June 11. Sabi ko, ate, approve na yung parents ni Marvin. Oh, talaga? Kailan dati? June 1 ate. Alis ako ng June 11. 1 month or 3 weeks lang ata si ate magbabakasyon. Oo. Hindi, sa birthday mo. Ay, abot pa. Oo, ganun na lang. Hindi tayo mapaganda ng birthday. Wala tayong auto pera na. Magtrabaho ka na, double job ka na dapat sa April ay pwede ka na. April, May, may ilang 2 months ka, may 2 months ka. Preparation natin. Kaya pa naman. Wow. Magkano budget pagkain? Basta simula ngayon, muna tayo, itlog-itlog lang. Hiramin natin yung backyard. Itlog-itlog lang. Yung backyard, mag-invite tayo. Kung konti lang na ma-invite natin sila Tita Remy, Tita Regina, sila Ate Giselle, sila Tita Nancy, sila Tito Edwin, yung tito ko sa Mrs. Saga. Sabihin natin pati main floor, di ba? Main floor? Sabihin kina tita. Kasi baka mainit yun eh. Hindi. Depende. Kasi last year malamig pa nung birthday mo eh. Yun nga yung di ba dinadalan tayo ni Tita Remy ng pagkain mo. Tapos nung birthday mo din araw yun na yun. Super lamig. Yung nag-ice cream tayo nila Kuya Ador, lamig-lamig. Di ba? Nilibre tayo. Tapos si Kuya Chris. Pati Kuya Chris nag-Japanese restaurant tayo. Umulan ba yun? Nag-snow ng konti. Nag-snow ata. Malamig ba na? Taray, ang dami mo palang kinain nung birthday mo. Tapos ayun. Kaya nung sabi ko, birthday. Kasi din kami nila tita yung landlord namin na if ever daw na need daw namin gamitin yung kanilang dining. Kasi ang laki ng table. Ilang tao yung kasya doon? Basta laki, malaki kasi. Yung parang nahati siya, pwedeng half lang yung table. Pwedeng the whole table yon. Basta madami yung pwede. Tapos sabi ko, if ever na pwede nyo gamitin din to pag may mga bisita kami para nga sa backyard. Namin sa birthday. Sabay na yung birthday tsaka graduation, sana lang. Graduation pa pala ni Marvin. Tama na yung sa handaan. Hindi, sa handa mo sa birthday mo, konti lang, mga 3 putahe lang. Tayo lang. Magba-barbecue lang tayo dyan sa labas. So, ganyan. Simpleng lang, kainan lang dun sa mga malalapit sa amin. Kay Marvin, kung i-invite niya yung mga kaibigan niya. Kung may pera, mga tol. Hindi, busy trabaho yung mga busy kasi sila eh. Ayun, lang, sa graduation na lang. Sabi mo sa graduation, ang baga na lang, diyan na lang tayo sa backyard. Celebration. Diyan na lang sila sa backyard para hindi nalalayo si Marvin. Pag may mga sila, sabi magpapaalam, I love you. Sama ako sa kanila.
Ganon si Marvin. Sasama ka? Ang mo yun. Hindi mo mapayag. Napayag ba? Pumapayag ako. Asan? Talaga ba? Pumayag ako. Kasama ako. So, ayun guys. Kaya tuwan-tuwa lang kami. Kasi nakatipid kami. Tapos hindi naman na-refuse, diba? Kasi yun lang naman yung gusto namin. Lang matagal, pero hintay lang. At least naman approve. So, nung sinabi namin kahapon kila mama, niluloko pa. Sabi ko kayo mo. Ang unang nakaalam si Papa, diba? Kasi hindi pa nasagot pa si Mama. Nag-conference call ako eh. Ang unang sumagot si Papa. Sabi ko, approve na, ganyan. Eh, after lang, mga 1 minute. Pumasok na rin si Mama. Nag-join na rin. Tapos sabi ko, si Papa approve. Si Mama lang daw hindi. Sumakay din si Papa. Sabi, hindi ka daw approve. Sabi ko, Ma, yung sa inyo po hindi approve. Yung kay Papa lang. Nakailang ulit pa ako yun. Kasi yun ang naka-speaker. Tapos yun. Sabi ni Mama, okay lang daw sa kanya. Okay lang daw. Kahit si Papa na lang daw pumunta. Nyari pa eh. Ngingiti-ngiti. Tapos ayun, sinad na ni Marvin na approve nga. Sabi ni Kaimo, ano sabi ni Kaimo? Sana all. Sana all magka-Canada. Bakasyon sila Mama. Ang iniisip namin parang 1 month or 1.5 month. Kasi sinasambon. Kasi may trabaho din kami. Oo, hindi naman pwede kami umabsent ng 1 week, 2 weeks. Kasi syempre, kailangan namin ng budget. Oo, bumulong. Kailangan namin ng budget. So, baka magputol-putol lang kami ng gala or after ng work. Sana makakuha si work ni Marvin, makuha niya pang umaga. Para hapon, makakagala pa tayo. Sana nga ganun. Kasi ako alas 3. Hindi pwede pang gabi ako. Putik. Kaya dapat makakuha ka ng para mangyari sa atin nun? Pag out ni Marvin, dun gagala kami. Eh, wala din naman kaming sasakyan. Pero okay lang kasi lapit lang ng Subway kung gusto namin mag-downtown, mamasyal sa downtown, walang problema. Kasi di ba summer, punta kami ng, ngayon? Yung tatawid tayo sa kabilang isla. Sa Center Island, pupunta kami doon. Balak din namin pumunta ng Niagara. Baka may mga pa kayo ma-recommend na pwedeng pasyalan sa summer. Pare pasyal namin yung sila Mama Aida. Sa Harborfront. Sa Ripley's, no? Yun yun. Tapos yung Center Island. CN Tower. Sa Unionville. Punta tayo sa CN Tower. Mahal yun, Bill. Hindi, coffee nga lang daw. Kasi yung coffee mahal. Magkano yung coffee? Hindi ko alam. Pwede naman. Pwede daw pumunta doon ng order ng coffee. Sabi nila coffee daw. Kasi sabi nung... bakit minsan lang naman, okay lang. Sabi nung kakilala namin yung... Doon lang tayo pumunta. Lang daw, gusto lang nila ma-experience. Yun nga sila Jessica. Pwede naman. Hindi daw worth it yung pagkain kasi ang liliit daw. Pero lang, maka-experience yun. Kasi ngayon lang din naman makapunta sila Mama. Hindi pa alam kung kailan yung next na punta uli, diba? Di unang punta natin. Oo, unang punta. Kasi hindi rin kami pupunta kasi yung mga advice din ng iba, hindi daw worth it, ang mahal daw ng pagkain. Toronto Zoo pa, be. Wonderland. Buksa ba? Sa summer. Magustuhan ba naman naman? Hindi, baka malay mo, may magusto naman silang rides doon. Tsaka may mga pasyal-pasyalan. Pati mga mall, ganyan. Yung mga luxury... Saan nga yun? Yorkdale. Doon ipapasyal din namin doon sila Mama Aida. Kaya nag-ano pa kami kung saan pa. Niagara pa. Nag-offer sila Kuya RJ. Pag nag-Niagara tayo. Oo nga. Gusto nga namin sa dapat sabi ko kay Marvin 1 month. So, aalis sila Mama July 1. Sabi ko, paabuti mo na July 1 kasi yun? Canada Day. Kahit mag 1 week. Dry. Mag 1 week pa sila dito. Tapos, ayun na nga. Nung before kami lumipat dito sa inuupahan namin, nagsabi na ako agad kay tita na, Tita, dadating po yung parents ni Marvin po. Kahit di pa di pa na-approve. Boy sila tita, pahig sila. Sabi namin, ngayong June po sa graduation po ni Marvin na-attend po. Sige, walang problema. Tapos, tatabi ko, kahit mag-add na lang po kami, ganyan. Mag-add ba tayo? Sabi ni tita, okay daw. Add na lang. Pero sabi, $50 lang, utilities lang daw eh. Okay na yan. Sa ibang mahal dun sa iba eh. Nagpapa-add, grabe magpa-add naman kapag mayroong kang... Utilities lang naman. Utilities lang daw sabi ni tita. Tapos nag-offer pa nga si tita na lagyan daw dito ng higaan sa sopa. Ay, dito kung sa sala. Sabi ko, tita, hindi po okay lang po.
Kasi sisikip na lalo kami dito eh. Pero Sabi ko, oo, mga ganun. Tapos sabi ko, ay, okay na po kami sa sopa. Kasya naman po kami sa sopa. Nitry nga namin, kagabi natin nitry. Ayan, bumili pa kami ng pang ano. Nag-try kami dito sa sopa. Malaki naman yung sopa. Kasya naman kami ni Marvin. Mas gusto ko nga yung lagi nakasiksik kay Marvin eh. Sabi ko, doon na kami matulog. Kasi laging nakatalikod sa akin eh. Laging nakalayo. Ay dito sa sopa ay siksik na siksik talaga. So wala naman kaming problema ni Marvin. Okay naman, demerit naman kami. Ang uuwi tayo nun for 1 month. May pagkain. May masarap na pagkain. Tapos yun nga, magpapadala kami ng mga gusto namin padagaling sa Pilipinas. Tulad ng pang-karaoke. Para sa birthday, may pang-karaoke tayo. Kasi yung kakilala namin galing Pilipinas, may dala siya na gantong kalaking speaker. Tapos may nakapasok na 2 mic. Ang ganda. Kaya sabi ko, gusto ko rin yan. Gusto ko rin yan. Para kay kakanta-kanta minsan. Hindi dito maingay. Hindi, sa labas. Pwede naman mahina lang. Hello. Walang tao sa kabila. Ganun. Para paano-ano lang din. So, sa sunod na vlog namin, i-share ni Marvin, kasi si Marvin naman yung halos nag-asikaso nun eh, kung paano nag-apply ng tourist visa yung parents niya. Kasi sabi niya, super dali lang naman daw talaga. Kasi nung chinek ko din, nung naggagawa si Marvin, may mga tanong lang, isasagutan mo lang yung mga tanong, diba? Tapos mag-upload ka lang ng mga picture, bebe. Siguro ganun din yung pag... Picture? Documents. Documents. Siguro File. Pati yung media file. Ganon. Yung mga picture. Hindi kasi, basta. Basta pagpapaliwanag na lang ni Marvin. So, baka... Pwede naman sa laptop mo, di ba? Para mag-i-screen record ka. Screen record. Pwede. Isa-isa yung gagawang bago. Ay, ganun. So, ikwento na lang namin kung paano. Kwento na lang ni Marvin. Kung ano yung pagkakasunod-sunod. Pagkakasunod-sunod, ipapaliwanag lang ni Marvin, ganyan-ganyan. Di ibig sabihin, kasi sabi nila, hindi rin naman nagkakalayo yung pag-apply ng students sa pag-apply ng tourist visa. Parang ganun din daw. Kaya sabi nung iba, kaya ang dami din nagdi-DIY. Magtatanong, baka po yung mga iba nanonood sa amin, yung mga nauna na sa amin na naka-PGWP na. Yung student, SP tsaka OWP. Kasi may mga kakilala kami. May mga partner. Willing naman silang tumulong kung paano mag-apply PGWP. Kaso, hindi daw nila alam kung paano yung para sa akin. Sa open work permit. Puro single kasi sila. Pero mag-ano din ako. Puro single na. Magtingin-tingin din ako sa ano. Kasi yung mga may asawang kaklase ni Marvin, nasa Pinas pa yung mga asawa nila eh. Kaya mag-ano na lang din ako dun sa mga student. Magtanong ako about sa paano mag-apply ng PGWP, kung anong requirements. Sin Jermaine? Yung kaklase niya. Okay. Kasi wala din akong ano eh. Tatanungin ko, maghahanap nga ako kasi wala din akong ano na couple na mas ahead sa amin ni Marvin na dumating eh. Yun na lang iniisip namin kasi ngayong April na yun i-apply. Yes. Yung aming extension for 3 years. So, may 3 years pa tayo. Ihataw natin yung 3 years na yan para maging permanent resident tayo. Bawal negative. Baka may mag-comment na naman. Si Pagogo na naman. Papauwiin sa Pilipinas sa mga yung mga partner ng student. Yeah. Wala pa naman kami nababalitaan. Pero if ever ingat. If ever naman ganun, edi go tayo sa sponsorship. Magharap tayo ng ganyan para dito pa rin ako sa tabi ni Marvin, hindi tayo uuwi. Doon sa Alberta, be? Paunahan. Iyon nga, di ba nga may pathway ngayon ng hospitality siya ka tourism. So, if ever, pasok kasi ako doon dahil nga hospitality ako. Kaso nga, yung experience ko sa Pilipinas, pero okay din naman yun kasi at least may experience ako. Nasa hotel ako noon. Tapos nagtrabaho din ako sa isang cafe sa mall, isang kilalang cafe. Kung alam niyo po yun, yung Mary Grace, medyo ano siya, pricey talaga. Pero masarap naman talaga at binabalikan. Tapos puro artista din yung mga kumakain sa amin. Sino-sino nga ba yung mga artista nung nakita ko? Basta. Ibang kwento na yun, be. Ibang kwento na, sorry. Parang sinare ko lang yung pathway na yun. If ever maglalayo muna kayo ni Marvin. Gusto mo yun? Sure. Sure. Ito naman. So, iyan guys. Yeah. Sinare na namin yun. Visit visa nung. Tourist visa. Yay. Congratulations mga papa. See you soon.
sana pagdating din ng araw, if ever na maging permanent na kami, parents ko naman yung makapunta. Kasi yun naman... Pati mga kapatid namin. Yun din kasi yung goal namin talaga ni Marvin. If ever na hindi pa namin sila as in makuha dito, at least na kahit wala mo naman masyadong maipon. Maipasyal-pasyal, syempre nagkakaedad na yung parents namin. Papasyal-pasyal muna namin sila dito. Diba? Unang travel ni Papa ito. Ano nga? Mga tayalo to. Bigyan nyo sa number. Every vlog. Kaya ako sa loto. Uso na ngayon ng loto. So, yun lang guys. Magpapaalam na kami. Thank you po sa pag-support sa amin always, everyday. Everyday vlog na tayo eh. Siyempre, namimiss tayo ng mga supporters ko. May mga may mga nagko-comment kapag 2 days, 3 days. Bashers. 2 days, 3 days akong hindi nakakapag-upload. May mga nagko-comment sa mga ibang vlog ko, kamusta na daw kami, bakit hindi daw kami nag-upload. Kasi minsan talaga, super pagod na talaga ako. Hindi ako makapag-edit. Kaya minsan kapag uuwi, edit sa laptop. Pag uuwi kasi ako, na-idlip talaga ako para mga 2 hours or 1 hour para lang makapagpahinga lang tapos gawa na uli. Siyempre, pag uwi naman, hindi ka naman basta may mga gawain ka pa dito sa bahay, diba? So, basta, bye na. Ayun lang guys. Bye-bye!